Hello mga kumarites, samahan niyo ako ngayon at ito nga ang unang araw ng pasukan. At ayan nga, literal na walk up like this nga ito mga kumarites, wala nang ayos-ayos. Alas 2 na nga yan ng madaling araw, kaya naman nagsaing nga agad ako. At nagbukas na nga ako nitong aking pinapainit na tubig dahil hindi nga ako sanay nang naliligo ng malamig. Hinanda ko na nga itong baunan ng aking mag-ama para malagyan ko na nga ng kanin. In na nga yung sinaing yan, kaya naman sinandukan ko na yung kanilang balutan. At hindi ko na nga muna yan tatakloban at baka nga mapanis. Dito ko nga muna to ilalagay para nga mahanginan. Ang baon nga pala ng anak ko ay itong chicken pastil at ang gusto nga niya ay yung pritong itlog. At ihahalo nga lang sa kanin itong chicken pastil at ulam na nga. Pagkatapos ko nga lagyan ng kanin yung kanilang balutan ay naglagay naman ako ng kanin dito sa pinggan. Dahil mga kumarites, ang isinasain ko nga sa umaga ay 3 gatang at kalahati. Kasama na nga dyan yung kanilang pambaon at saka yung almusal namin sa umaga. Kanin talaga yung kinakain namin para hindi agad magutom. Kaya nga hindi rin ako nagpapawala ng itlog sa ref dahil kalimitan nga ito nga ang almusal namin sa umaga kapartner ng kanin. Siyempre hindi nga rin mawawala itong hotdog. Nagprito nga lang ako ng 3 itlog at yung isa nga ay pambaon ng aking anak sa school. At yung 2 namang itlog ay ulam nila ngayong umaga. At yung isang hotdog nga ay akin. Kumulo na nga itong tubig ko at inilagay ko na nga dito sa banyo. At sasalinan ko nga ulit yung aming takure dahil yung anak ko naman ay hindi rin naliligo ng malamig sa umaga. Ang mag-ama ko nga ay hindi sanay nang naliligo ng malamig kahit pa yan ay tanghali. Ako naman ay pagkakatanghalian naman ay hindi na ako nag-iinit ng tubig. At itong nilaga nga na niluto ko kahapon ay aking ang iinit at ito naman ang ulam ng aking asawa. Araw-araw mga kumarites, ganyan ang routine ko sa umaga. Kaya kailangan alas 2 pa lang ng madaling araw ay gising na nga ako. Dapat nga bago ako umalis ng alas 4 ay areglado na lahat. Ultimo aring sausawan ng aking darling ay talaga namang aking ginagawan. Dahil nga masarap nga sa nilaga itong patis na may kalamansi at sili. At nilagay ko na nga sa plastic labo at baka nga matapon pa. O mga kumarites, ganyan din ba kayo mag-asikaso sa mga asawa nyo at mga anak? Ako naman mga kumarites ay sadyang maasikaso kahit sa aking mga kapatid at sa aking mga pamangkin. Sigurado nakaka-relate sa akin yung mga working nanay na katulad ko. At pagkatapos ko nga asikasuhin aring kanilang binalot ay naglagay naman ako ng palaman dito sa Tasty. Are naman ay merienda ng aking darling sa hapon. Dahil nga para hindi na siya bumili at sayang nga kung bibili pa, ay sadyang bumibili talaga ako ng gardenia kasi iba talaga ang tinapay ng gardenia. Kahit nga walang palaman ay masarap nga ang pagkatinapay nito. Nabili rin naman ako ng Tasty sa bakery, yun nga lang minsan ay hindi nauubos. Ayun nga at meron pang tira sa ref. Ang katwiran ko kasi mga kumartes, magtipid ka na sa lahat, wag lang sa pagkain. Ayan talaga din ang motto ko dahil nga kaya tayo nagtatrabaho dahil para tayo ay makakain ng masarap. Pero yan talaga ang motto ko mga kumarites. Kaya kung mapapansin nyo nga pagdating nga sa pagkain dito sa bahay ay hindi nga ako nagtitipid. Nagtitipid nga ako sa luho pero sa pagkain hindi talaga. Lalo na pag pagkain nga dito sa bahay. At pagkatapos ko nga magpalaman ng Tasty ay dito naman ako pumunta sa aming cabinet. Dito nga nakalagay yung mga biskwit ng aking anak at biskwit ko na nga rin. Dahil ang binabaon ko nga sa trabaho ay 4 na tinapay nga. Dahil hindi po ako kumakain ng tanghalian talaga. Kaya minsan yung mga katrabaho ko nagtataka bakit hindi daw kami nakain sa tanghali. Bukod sa nagtitipid nga kami sa ulam sa kantin dahil nga sobrang mahal. Kaya sa umaga mga kumartes, kanin ang kinakain ko para sa tanghali ay medyo busog pa ako. Pero pagdating naman ng hapon at awas na ay nakain naman ako sa bahay. Kaya kung pansin nyo nga ay hindi nga rin ako namamayat. Sa palaki nga tayo ng sa palaki. At kinuhanan ko na nga ng 2 Oreo yung aking anak dahil nga yan ang paborito niyang tinapay. Umupo na nga din ako at ako'y kakain na nga ng umagahan. Pinaglalagyan ko na nga ng tig-isang itlog itong aking mag-ama. Tuwing umaga nga ay pinapaanyo ko na nga rin ng kanilang kakainin. Gigising na lang talaga sila at liligo na lang. Kaya minsan medyo puyat pa nga din ako pagka gantong kaagang gising. Minsan nga pag maaga ako nakakarating sa company ay doon na nga lang ako bumabawi ng tulog. Kung alas 4 nga ako naalis dito, nakakarating ako sa company ay mga 4:50. Hindi na nga ako nagtatagal sa locker noon at nadiretso na nga ako sa loob. At doon na nga din ako umiidlip para naman makabawi pa din ng tulog. At ayan nga itong ininit ko ng nilaga ay kumulo na at inilagay ko na nga dito sa kanyang lagayan. Napakaganda talagang lagayan itong cheso na to na tumbler na nabili ko. Dahil legit na legit kahit abutin ng tanghali ay mainit pa. Mas gusto ko ngang schedule mga kumarites ang 9 to 7. Dahil alam nyo ba kung bakit? Dahil hayahay ang buhay ko. Ang asawa ko nga nag-aasikaso, dadating na nga lang ako ay kakain na. Pero hindi naman yung nagre-reklamo
basta may lulutuin. At tatapos na nga akong kumain at tinubos ko na nga itong aking kape. Hindi rin talaga kumpleto ang araw ko kapag hindi nakakapagkape sa umaga. At syempre lahat nga ng aking ginamit ay akin ngang hinugasan na. Aalis nga ako ng walang hugasin pero dadating naman ako ng madaming hugasin. Ganun talaga dahil nga pagkakadating ko nga sa hapon ay yung binalutan naman nila ang aking huhugasan. Kaya naman sa hapon kahit nga ako'y nangangalos pa ay kailangan ko nga kumilos. Dahil nga minsan ang utos ko ay gawa ko din. Hay nako, ang hirap talagang maging adult. Ang sarap talagang bumalik sa pagkabata, yung wala ka pang iniintindi talaga kundi laro lang. At ayan nga, pagkatapos ko nga maghugas ng pinggan ay nagtutbrush na nga rin ako. At syempre magpapaanyo naman ako ng aking pagligo. Minsan nga naliligo muna ako bago kumain. Depende nga din sa mood ko. O diba mga kumarites, ang bilis ng aking transition. Sa totoo lang yan ay nagligong uwak nga lang ako. Pero syempre joke nga lang yon, pagkatapos ko nga maligo ay inihanda ko na nga itong kanilang binalutan. Inuna ko na nga muna itong sa aking asawa at nilagay ko na nga itong kanyang tumbler. Sa gabi nga ay nilalagyan ko na nga yun ng tubig para nga hindi ko nalagyan sa umaga. Dahil yan tubig naman na yan ay abot pa nga ang lamig kahit sa tanghali. At nilagay ko na nga isa-isa itong kanyang baon dahil nga baka may makalimutan pa. Buti na lang din talaga at kasyang-kasya nga itong 2 tumbler dito sa kanyang lunch bag. At syempre wag nating kalilimutan itong kanyang sausawan na patis. Dahil nga ibinili niya yan sa akin kagabi. At iibabaw ko nga itong kanyang tinapay. At syempre final checking nga ay wala naman ako nakalimutang ilagay. At dito ko na nga yan ilalagay sa may pinto para hindi nga nila makalimutan. At sinunod ko na nga itong sa aking anak. Malamig na nga yung kanin yan kaya naman pwede na natin takluban. Minsan nga pag mainit pa ay tinatapat ko nga yan sa electric pan. Dahil baka mamaya naman ay pag tinakluban natin na mainit ay mapanis. At ang baon nga dyang kutsara ay 2. Yung isa nga ay kasama sa kanyang baonan at yung isa nga ay nakahiwalay. Dahil nga minsan pag ang asawa ko nga ang nag-asikaso ay minsan nakakalimutan ng kutsara. Kaya 2 yung baon niya in case man na malimutan ay meron pang extra. At ilalagay ko na nga itong tumbler niya sa loob, buti na nga lang din at kasya. At ilalagay ko na nga itong tinapay niya sa loob ng bag. Pinababaunan ko na nga din yun ng pera para naman pag may gusto siyang bilhin ay mabibili niya. Talaga naman na literal na nakakapagod maging nanay mga kumarites ano. Bukod nga sa paus na nga yung iyong bunganga sa kabibilin, pag-awas nga sa hapon at pag hindi ka nga sinunod ay talaga nga namang magbubunga nga ka uli. Hindi ko nga alam kung ganun din ba yung ibang nanay dyan o sadya nga lang talagang matigas ang ulo ng aking anak. Ang bilin ko nga kasi sa aking anak ay yung mga basura niya ay ilagay niya nga sa plastic. Dahil nga nababasa nga yung kanyang lunch bag ay minsan nga ay nilalanggam. Ay di ayun, pagdating ng hapon hindi ako sinunod kaya naman bunganga ako ng bunganga. Pagkatapos ko nga asikasuhin yung kanilang baonan ay nagsuklay na nga rin ako. Medyo mahaba na nga ulit yung aking buhok kaya naman parang gusto ko na ulit magpagupit. At syempre nagsuot na nga ako ng aking ID dahil nga baka hindi tayo makapasok sa company pagka wala tayong ID. At nag-lipstick na nga rin ng kauntian. Pagkatapos nga niyan ay kinuha ko na nga itong blower at iboblower ko nga lang ng kauntian itong aking buhok. Hindi ko naman lahat yan tinutuyo mga kumarites, yung dulo nga lang ng buhok yung aking binoblower. Dahil nga ayoko nang may tumutulo sa aking buhok. At isa pa nga ay naka-headcap nga kami sa loob ng company kaya naman mahirap nga i-headcap kapag basa pa ang buhok. Pagkatapos ko nga mag-blower ay binalik ko na nga ulit itong blower sa lagayan. At pagkatapos nga niyan ay tinakluban ko na nga itong kakainin nila ngayong umaga. Dahil nga baka mamaya nga ay langawin. At ayan nga tapos na nga din nga ako mag-skincare niyan at naghati na nga ako ng aking buhok. At gigisingin ko na nga din ang aking darling at magpapahatid nga ako dun sa antayan namin ng shuttle. Pero minsan nga pag barino nga ako ay nagkukusa na ako maglakad. Alam nyo na pag minsan nga ay tinotoyo ay di ayun lakad ang person pero malapit lang naman kasi. Buti na nga lang din at hindi na ulan kaya naman magmomotor na lang kami. O di ba mga kumarites, parang gabi pa, talagang madilim pa ng mga oras na yan pag ako'y nagpapahatid sa aking asawa. At ayan nga, naglalakad na nga ako papunta dun sa aming antayan ng shuttle. Bago nga dapat mag 4:00 ay nandito na ako dahil kung hindi ay maiiwanan tayo ng shuttle. At syempre tara at samahan nyo nga ako at ako'y papasok na. Maaga pa nga ako nakakarating ng company kaya naman pagdating doon ay iidlip muna ako. At andito na nga tayo sa loob ng shuttle at mag-headset muna tayo. Fast forward nga at nandito na nga tayo, nakarating na nga tayo dito sa company. At nandito na nga tayo sa aking locker. Syempre wala naman masyadong laman ng locker ko kundi sapatos. At yung iba nga dyan ay yung mga tubigan na hindi ko na nga naitapon. At ilalagay na nga natin itong aking bag at saka yung aking sapatos dito sa loob ng locker ko. Medyo mahina nga kami ngayon kaya bawal muna tayo masyadong mag-a-absent at baka makasama nga tayo sa eviction. Ganun naman talaga mga kumarites kapag ka nagtatrabaho ka sa isang company. Nadaan din talaga yung hihina tapos magtatagla
malakas. At syempre, wag nga natin kalilimutan itong aking baon na tinapay. Apat nga lang yan at pantawid gutom natin yan mamayang tanghali. Wala na din kasi masyadong sinasahod kaya naman ayoko ng madaming kaltas sa aking sahod. Ay kung sasabayan mo pa na marami kang kaltas sa kantin, ay nako, walang mangyayari. Kung ikaw nga ay single ay ayos lang kapag ganun. Pero pagkagaya ko nga na pamilyado na ay kailangan nga natin magtipid. Sa isang company kasi ay hindi naman talaga araw-araw ay malakas. Wala naman kasi tayo magagawa, ganun naman talaga. Kaya naman ang tangi nga lang nating magagawa ay magtipid. Yun nga lang sa panahon nga ngayon kahit anong gawin mong tipid nga ay napakamahal naman ng bilihin. Pagkadating nga sa locker ay nagre-retouch nga muna ako ng kauntian. Dito na nga ako nagpopolbo para nga hindi na ako magdala ng polbo sa loob. Dahil nga mamaya ay para na naman tayong pinagprituhan ng itlog niya. Ay nako, bakit nga ganun? Pag nadating na nga sa adulting talaga ay talaga namang madami ka ng obligasyon. Dinala ko na nga tong wallet ko dahil dito na nga ako magwi-withdraw sa loob ng company. Dahil nga magwi-withdraw nga ako ng pambaon ng aking anak bukas. Yun lang naman mga kumarites ang aking kaganapan ngayong araw. See you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!